Buuin natin tong The Walking Dead McFarlane na parang Lego, yung kay Daryl naman. Ayan o si Daryl yan o. Wreck! Again, ito yung nabili ko from Green Hills for 900 pesos. And si Daryl habang nakasakay sa motor sa gitna nga ng highway, tapos may zombie nga sa gilid. Ito yung natapos ko nitong nakaraan, ayan nga yung si Rick sa ospital. Tapos ngayon, ito naman. Buuin natin. Ito pala yung likod ng box kung gusto nyong makita. 154 pieces yan. Pieces. Ito yung iba pang pwede mo pa nga mabili. Ito nga yung Prison Tower and Gate. Ayan yung gustong gusto ko nga mabili. Tapos ito nga yung mga minifigures. And si Rick, si Michonne, si Carl, si Sofia na zombie, si Merle. Tapos yung room nga ni Governor. Dapat nandito rin si Michonne nandun sa gilid. Sa picture, maraming nakakalat na zombies kay Daryl. Pero I'm not sure if marami ding zombies sa loob nito. Or baka bibilin mo siya by piece. Buksan natin. Whoop! Uy. So ayun yung laman niya. Hindi ko napansin sa gilid ng box, andyan pala yung mukha ni Daryl oh. Daryl with Chopper. Chopper? One piece? So these are the pieces, tapos ito nga yung instruction. Yung itsura niya oh, pag buo na. Sadly, sinilip ko yung mga plastic and ayun, parang isa lang ata yung zombies. And ang nakakainis pa dyan, yung huling may-ari, binuo na niya yung sahig. Hindi niya man lang pinagawa sa akin. I mean, pwede ko naman tong baklasin ulit pero alam mo yun, okay na siguro yan. Gusto nyo lang naman makita dito yung final na itsura eh. Sige na, wag na. Bito na! 1, 2, 3, 4, 5. Kudos din naman sa pinanggalingan na ito kasi nga, pinlastic din naman niya isa-isa. So ito nga yung motor na binuo na nga rin niya. Di na ako pinagawa eh no. Ito si Daryl, tsaka isang zombie nga lang din yung kasama. Ito yung mga damo-damo. Ito siguro yung railing sa gilid ng highway. Tapos ito yung signage. Ito yung mga first instructions but since binuo na nga nung may-ari, hindi niya binaklas, okay na, tapos na. Ayan sa instruction, ito na yan. Tapos ito yung itsura ng ginawa nung huling may-ari. So ayun, maglalagay na ako ng mga damo. Medyo mahirap yung part na to kasi nga, magkakamukha lang yung mga damo. Ang game plan ko, ilalagay ko na lang sa lahat ng butas. Magtanim ay di biro, maghapong nakaupo, di ka man makatayo. Ang hirap naman. Tusok-tusok lang. Ano ako? Gwardiya sa SM. So ayan, tapos na yung mga damo. Yan no, panis. Potek na mga damo to. Ayaw dumikit. Pinapatumba ng tumba. Kailangan dahan-dahan eh. Para kang waiter sa Mang Inasal kasi kailangan dahan-dahan mo hawakan to eh. Next na tayo sa mga railings na binuo na din niya eh. Hindi man lang ako pinapagawa. Naku, tapos agad. Okay, next na tayo. Yung zombie na binuo na nga rin nung huling gumawa. So, lalapag na lang natin siya. Lagyan daw ng ganyan sa paa para mas makatayo. Subukan natin. Ayan, nilagyan ko na. Tingnan natin kung tatayo 1, 2, 3, go. Wow! Super effective! Putik, paano ba ito tatayo? Tutumbay. Tumutumbay oh. So ayan, somehow napatayo ko siya. And okay naman siya tignan. So, ito rin pala, lagay natin to. Wait, saan ko ito lalagay? Okay, sa likod ng ano. Okay, dito siguro. Dito natin siya lagay. Ayaw pa pumasok. Put lang natin. Whoop! Para makita ni Daryl. Ayan. Diba? O, nasa tapat na siya ng kalsada. Tumba ka na naman! O ayan, nakatayo na siya ulit. Pesting mga damo to eh, oh. Tumbahan ng tumbahan. So ayan, dito na tayo sa motor na part. And ayun nga, ginawa na rin ng huling may-ari. So, check na lang natin kung kumpleto ba niyang nagawa. So apparently, may mga ilan pa siyang hindi nakabit dun sa motor. And ang nakakainis dyan, yung mga hindi pa niya kinabit, yung mga mahirap ikabit. So talagang yung mga madali yung tinapos niya eh, no? Kanina ko pa ito nilulus, ayaw talaga. Natatanggal eh. Pag ako talaga nainis, alam mo, itatapon ko to. Kaya pala binenta eh. Sakit ng ulo. Putik na motor to. 30 minutes ko nang bumubuo, bumabaklas talaga. So, yan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit to binenta ng huling may-ari. Ang hirap ng buuin. Kapag ako nainis, imamaitibad ko to. Alam mo legit, naasar na ako. Hindi na ako natutuwa, namipikon na ako. Imbes na ma-relax ako sa pagbuo, inis na inis pa ako ngayon. Okay, ilagay natin ulit yung headlight for the 1,000th time. Oh, gusto na atang masira, oh. Okay,
Ito na, lagay natin tong matulis na to. Ano ba to? Yan. Ay! Ano kasi yung problema? Ito, ang dali niyang masira. Tapos, ito naman, galaw ng galaw, hindi siya naglalak. Tapos itong pesting tubo na to, ayaw lumusot dun sa buta. Okay, last. Pwede na. O, yan si Daryl, oh. Sasakay na natin, ha. Uy. Sige, wait lang, ha. Putik na yan, nabaklas na naman. O, ito, okay na to. Bahala na kung hindi nakadikit yung kamay ni Daryl dyan. So, ayan, finally. Tapos na. Putik na yan. Alas 11 na. Ito yung finished product sa instructions and ito yung sa akin. Oh, kawig lang. Ito yung mga natira by the way, mga extra pieces lang. 360 natin, yan oh. Si Daryl, yan yung zombie, nakasulat. Ano sulat? Interstate Georgia 85. O, ikot muna natin. Yan, ikot natin. Sana hindi matumba yung zombie. Yan yung tsura niya. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 ayan. Oh, tumba na naman yung zombie. So, ayan. For the details, kapag malayuan, parang okay naman. Pero pag malapitan, yung mukha ng mga character. Ewan ko ano nangyari. Pero okay naman din siyang tignan kapag malayo. Maganda naman tignan yung motor, yung sign, tapos yung pakpak nga sa vest nga ni Daryl. Ayun yung zombie na tutulog. Okay, so ito na yung final product. And for me, worth it naman to for 900 pesos. Sadyang, ang hirap lang talaga niya buuin kasi ang wonky ng mga lusutan eh. Ayun lang naman, maraming salamat sa panonood. Thank you.